Bakit kaya namamatay yung motor ko pag sobrang init? Magpapalit na ba ako ng ganito? Magpapalit na ba ako ng ganyan? Basta lagi nyo tatandaan, huwag kayong papalit ng kung ano-anong piyesa sa motor nyo. Kung alam nyo maalaga kayo sa motor, bigla kayong papagpalitin ng kung sino-sinong hindi naman talaga mga mekaniko. Napakasimpleng problema lang ng sa akin kung bakit sobrang bilis uminit ng makina tapos namamatay yung makina ko. Good morning mga koys. Kumusta kayo? Welcome back sa pinabagong vlog mga koys. Namiss ko kayong lahat. Mahigit 2 buwan tayo hindi nakapag-upload Koys, kung napapansin nyo, may dala akong coolant dito sa aking harapan. At ay pupunta tayo sa, siyempre, saan nga ba? Sa ating papagpapaayusan ng motor. So ngayon mga koys, vlog ko to kasi alam ko marami sa inyong nagkakaroon ng ganito yung mabilis uminit yung motor at bigla na lang umihinto. So alam ko maraming nakakaranas ng ganito sa inyo at iba-ibang rason kung bakit sila mabilis uminit, at lalong lalo na sa mga naka-Raider FI 150 mga koy. So iba-ibang rason kung bakit mabilis uminit yung ating makina at bigla na lang pumupugak at bigla na lang namamatay. So ito sa akin, hindi ko alam kung ito yung rason na to. Kasi may tagas siya, may parang maluwag yung pagkakahigpit dito sa may parting dinadaluyan na coolant. O tumutulo yung coolant niya. So hindi siya umiikot sa mismong makina, kaya mabilis uminit o namamatay. So, yung iba naman yung rason. Ayan, kung mapapansin nyo, walang fairings yung aking harapan. Kasi tinanggal ko kagahapon, nakita ko. So pabalik tayo ngayon sa may mekaniko namin. Sana maayos natin to kasi hindi ako napapakali pagdating sa motor ko. Pagdating lahat naman siguro tayo pagdating sa motor natin hindi tayo mapakali. Grabe, kakagaling ko lang sa Bicol. Buti na lang nung pauwi ako saka siya nag-aberya. Saka siya pahinto-hinto ako mga koys. Inabot kami ng ilang oras sa kalsada kasi hinto, pahinga, papalamigin muna ng konti yung makina, papaandarin ko na naman kasi hindi siya umaandar pagka sobrang init talaga mga koys. Yun yung naging problema ko. Kaya ayaw ko talaga ng maglo-long ride, nagbibiyahe ng malayo tapos may mga aberya. Ayaw ko, ayun yung pinaka-ayaw na ayaw ko sa lahat. Kahit sino naman sa atin, ayaw talagang magkaganon. Kasi siyempre, kaya nga tayo nag-punter para mabilis ang biyahe. Ngayon, buti na lang, galing akong Bicol, pauwi ako dito Makati. Saka siya nagloko. So ayun, inaabot kami ng ilang oras. Grabe, sobrang tagal. Buti na lang sa parting San Pablo na ako namatayan. Saka ako na naramdaman yung papatay-patay ng makina. Kasi kung nandun pa lang sa Quezon tapos parting sa amin, ako buong araw siguro ako magbibiyahe. Pahinto-hinto, siguro mga 15 minutes lang, 10 minutes lang yung takbo ko, mamamatay na naman siya. So kailangan pa-check talaga natin. Kahit sino sa atin, hindi talaga mapapakali pagka ganito yung sitwasyon ng ating motor. Alam ko maraming nakakaranas dito sa atin na sa Raider FI 150. Iba-ibang rason yan. Meron fuel injector, meron sa sensor, meron din sa yung pag-ikot ng coolant sa makina. Hindi umiikot sa water pump, hindi gumagana yung water pump. Ito yung hindi ko alam kung anong rason nito sa akin kasi okay naman yung water pump nito kasi kapaayos ko pa lang naman ng water pump. Gumagana naman siya, lahat naman gumagana. May tumutulo lang talaga, hindi ko alam kung nahigpitan ba to or hindi nung nagpa-overall ako. Andito na ako ngayon sa Taguig mga koy. So balitaan ko kayo pagdating dun sa aking pupuntahan. Tingnan natin kung ano makikita nilang problema, kung bakit sobrang mabilis uminit. Pero ako nakita ko na may tagas talaga. Ayan tumutulo yung coolant nya, hindi dumadali ng maayos sa sa makina. So tingnan natin mga koy, abangan nyo mamaya. Let's go. Salamat, hindi tayo namatay mga koy. Kahit pa paano hindi siya uminit masyado yung makina. So andito na tayo ngayon sa mga nag-aayos ng mga Raider 150 FI Carb. Let's go. Marami nagpapagawa.
Marami nagpapaayos ngayon. Patanong natin kay Boss Rodney. So ayan mga koys, yan yung tumutulo na sinasabi ko sa inyo mga koys. Kung nakikita nyo yung green, yan yung kolan, yan yung tumutulo. Sobrang lakas niyan pagka lalo na umaandan. So ipapacheck na natin yan mga koys. A few moments later. So ito mga koys, tapos na, hindi ko na na-videoan. Etong hose na to, yan, yung hose na yan, yan yung pinutulan tapos in-adjust pababa ng konti tapos saka hinigpitan ulit. Doon pala tumatagas yung yung coolant. So hindi na siya masyadong uminit. Pinainit namin yan hanggang sa nabuhay yung hanggang sa umikot yung fan niya. So hindi naman siya namatay. So susubukan na natin mamaya kung talagang papatay pa siya. So tingnan natin mga guys. So ayan mga guys, sa wakas sa wakas nasolusyonan na ang ating problema mga guys. So di pa natin sigurado pero pinainit kanina. Okay na, di na siya namamatay yung makina pag sobrang init yung yung makina. So ang ginawa lang mga guys ay kaya pala nagli-leak, kaya pala tumutulo yung coolant dun sa may hose. Kasi akala ko maluwag lang yung pagkahigpit. Problema pala mga guys, sobrang gamit na yung hose. Kahit anong higpit mo, sumisingaw. Kaya ang ginawa na lang mga guys, hindi ko na na-videoan. Pinutulan na lang yung hose, pinutol na lang yan tapos in-adjust ng konti yung hose para panibagong paglalapatan ng higpitan. So ayun, pinainit namin, tingnan namin kung gumagana yung fan, gumagana naman, pinainit namin yung makina. O nakabutihan pala, hindi na siya pumalya, hindi na namatay yung makina. So ayun mga guys, magkakaiba tayo ng rason. Hindi ko alam kung anong rason sa inyo kasi sa inyo walang tagas yung ibang napapanood ko, wala namang tagas na takulan. So kayo mga guys, pero huwag kayong maniniwala dun sa magpalit kayo ng ganito, magpalit kayo ng ganyan. Huwag kayong maniniwala sa mga ganun. Dun kayo sa mga expert na mekaniko sa Raider, FI or Carb o kahit sa anong motor. Dun kayo sa mga expert, sa mga magaling na mekaniko. Huwag kayong maniwala sa mga palitan nyo to, palitan nyo yung ganyan, bilhin nyo ng ganito. Kasi mauubusan kayo ng pera, magagastusan kayo ng mga gagastusan. Tandaan nyo mga guys, hindi pinupulot yung pera. Kaya ito, advice ko lang, check nyo muna. Kayo ang makakaalam yan kung ano ang problema ng motor nyo. Kasi yung mekaniko na yun na nag-ayos ng motor ko, talagang matagal na ako nagpapayos dun simula pa nung nagka-problema si FI. Pag nagpapa-change ako, pag nagpapalinis ako ng makina, dun na ako. Kaya tinanong ko kaagad, bago ko pinaayos, tinanong ko muna kung ano kayang problema, bakit namamatay na yung motor ko na pagka sobrang init namamatay na yung motor ko. Ngayon ko lang naranasan yon. So bago ko dinala sa kanya, tinik ko muna, binaklas ko kung mapapansin nyo, yan, wala yung fairings nya. Binaklas ko yung yung pinakang fairings ko kasi sabi ko baka kung may hindi na gumagana. Tinignan ko yun, may nakita ko may tumatagas na coolant, or inisip ko na agad baka hindi na gumagana yung water pump ko. Yun ka agad inisip ko mga guys. So gumagana naman yung water pump. Saka bago kayo magpapalit ng kung ano-ano, manood muna kayo sa ibang mga nagbablog na solusyonan yung problema nila, lalo na yung mga pag umiinit na mamatay yung motor nila. Yan, para magkaroon kayo ng idea. Wag kayong pupunta kaagad sa mekaniko na bakit kaya namamatay yung motor ko pag sobrang init, magpapalit na ba ako ng ganito, magpapalit na ba ako ng ganyan. Wag mo nang ganun. Isipin nyo kasi mahirap kitayan yung pera mga koys ha. Huwag kayong papalit-palit kasi masasayang lang yung nyo. Kailangan i-sure nyo na maayos yung motor nyo pag bumili kayo ng ganito. Kasi yung sa akin talagang ayaw ko nang masyadong nagagastos pagdating sa mga katulad yan. Kasi hindi mo naman masasabi talaga hindi mo masasabi na
maayos pagka sinabihan ka agad na magpalit ka ng ganito. Magagastusan ka lang na magagastusan mga koy. Kaya alam mo yun, mag-ingat kayo sa pagbitaw ng pera kasi alam mo, lalo pag may mga pamilya tayo, may mga pamilya kayo. So ayun mga koys, yun lang ang problema ng motor ko, kaya namamatay pag sobrang init, kaya sobrang umiinit kasi hindi na dumadalo yung coolant, hindi na umiikot yung coolant doon sa makina. Kaya ginawa ko para isang ano lang, binaklas ko muna yung sa akin, tinignan ko muna kung anong rason kung bakit sobrang bilis uminit ng makina, namamatay yung makina. Yun, nakita ko may tagas. Saka ako pumunta dun sa pinagkakatiwalaan yung mekaniko para alam mo yun, may matututunan ka rin na advice sa kanila na huwag ka lang basta-basta palit ng palit kasi mahirap na mga koy. So ayun lang mga koy, basta lagi nyo tatandaan, huwag kayong papalit ng kung ano-anong piyesa sa motor nyo. Kung alam nyong maalaga kayo sa motor, bigla kayong papagpalitin ng kung sino-sinong hindi naman talaga mga mekaniko. Kasi yung sa akin ito napakasimpleng problema lang ng sa akin kung bakit sobrang bilis uminit ng makina tapos namamatay yung makina ko. Sobrang bilis, tapos namumugak. Yung pumupugak, alam niyo yun. Ang rason lang talaga niya is nagli-leak, singaw na yung hose. Kahit anong higpit mo, may dumadaloy na hindi nakakadaloy na maayos yung coolant. Kaya ang ginawa, pinutulan lang yung hose, tapos doon na hinigpitan sa pinabago nung pinutulan. Okay na, hindi na siya tumagas. Tapos pinainit namin, trinay namin pinainit, tapos pinagana namin yung fan hanggang sa gumana yung fan. Gumana naman yung fan nung pinainit namin. Tapos hindi siya namatay mga guys, hindi siya nagpugak. Alam mo yun, diba, napakasimpleng napakasimple lang ng ginawa ng pinagkakatiwalaan ng mekaniko dun sa Taguig, diba? Kaya kung ako sa inyo, diba, huwag kayo basta-basta magpapalit pagka mga simpleng bagay lang kasi kayo lang din ang magagastusan. Sayang ng pera. Yan lang mga guys, sana natulungan ko kayo. Yun lang ang problema, yung host lang. Host, wala nang ibang ginawa, wala nang ibang sinadjust na palitan. Host lang, host, singaw. So ayun lang mga guys, sana natulungan ko kayo. At sa mga hindi pa nakapag subscribe dyan, baka naman 1 like, 1 subscribe lang mga guys. Matulungan nyo lang ako kay subscribers, masaya na ako. So ayun lang, ride safe. Hanggang dito lang mga guys. Peace out. Yo!